Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. At isang napakagandang araw po ng pagsamba ang ating pong gagawin sa araw na ito sa ating Panginoon. Of course, when we talk about worship, ang laging sentro po niyan ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Kaya sa araw pong ito, makakapakinig po tayo muli ng salita ng Panginoon na alam ko po magbibigay po ito ng kaunawaan sa atin po bilang mga Kristiyano na patuloy na umaasa sa Panginoon para sa atin po mga buhay, sa mga bagay na kinakaharap po natin sa araw-araw. Amen po. Sa araw pong ito, mga kapatid, we will talk about prayer. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo sumulong sa ating pong pag-aaral sa mga salita ng Diyos, tayo po'y pansumandaling yumuko at tayo po'y mag-pray. Panginoon, muli i-bless mo po ang bawat isa sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. As we listen to your word today, hayaan mong ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, ay kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isip, upang ang mga salita mo na aming maririnig ay magbibigay po ng kaliwanagan sa amin upang ang aming relasyon sa inyo ay lalo pang maging dynamic, Panginoon. Salamat po. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Nais ko pong basahin sa inyo ang isang kwento or narrative sa Gospel po ni Saint Mark sa chapter 9. Of course, magsisimula po tayo sa verse 14 na po, at ito po ay matatapos sa verse 29. Amen? Sundin po ninyo ko sa pagbasa. I believe yung pong ating tech team, kaya po nilang i-flash dyan sa mga TV screens natin itong ating text, upang makasunod po kayo sa pagbabasa sa mga salita po ng Panginoon. Ulitin ko po, ito po ay makikita natin sa Mark chapter 9 verses 14 to 29. Now, kung mapapansin po ninyo, medyo pinipigilan ko po ng aking boses kasi hating gabi po ngayon dito at mini-minimize ko po yung aking boses kasi it's only during the night that I can make a recording sa mga sermons na pinapakinggan po natin. Reading from Mark chapter 9 verse 14, ang sabi po dito, "And when they came to the disciples, they saw a great crowd around them, and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him. And he asked them, 'What are you arguing about with them?'" Alam niyo po ang background nito, si Jesus kasama niya yung tatlo, probably the core, or yung sinasabi nilang the inner circle sa kanyang mga disciples. Kasama niya yung tatlo, nakita nila yung 9. Together with some of the scribes, meron silang pinagtatalunan. So nung dumating si Jesus, yung mga tao nagulat, nabigla sa biglaang pagdating ng Panginoon. And so they greeted him, as sabi po ng verse 14. And on verse 16, tuloy po natin, sabi po dito, "And he asked them, 'What are you arguing about with them?' And someone from the crowd answered him, 'Teacher,
I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute, and whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able. And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. And they brought the boy to him. And when the spirit saw him, referring to Jesus, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. Bumula yung bibigan po. And Jesus asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. And when Jesus saw that, a crowd came running together. He rebuked the unclean spirit, saying to it, you mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again. And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse, so that most of them said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? And he said to them, this kind cannot be driven out by anything but prayer. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin sa kanyang mga salita. Alam niyo po, ang buhay natin ngayon ay nahaharap po sa maraming sitwasyon. Na po. There are a lot of situations we face na po ngayong panahong ito sa ating mga buhay. No? Meron po dyan na sila po ay kumakaharap ng matinding pagsubok sa karamdaman. No po? Problema sa pamilya, relasyon, pangangailangang material and physical. No po, iba't ibang sitwasyon po ng buhay ang kinakaharap po ng marami sa atin. No po. And there are those na talagang kung titingnan mo, napakabigat po ng kanilang kinakaharap ngayon. And there are some lessons these situations in life teach us. Na po. Number one, spiritual battles are for real. Sa sobrang taas po ng technology, sa sobrang lawak ng kaalaman ng tao, nakalimutan po natin ang sinasabi ng Bible. Sinabi din po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, for we wage not against flesh and blood, but we wages against the power and principalities of darkness. Some of the things that we face in life are connected to what they call a spiritual battle. Po. Spiritual battles are for real. Po. Marami pong halimbawa sa Biblia. Po. Si Job is one. Nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay si Job. And remember this, it is all about a spiritual challenge. Po, spiritual challenge. Kaya kung minsan mga kapatid, napakahalaga po that when we face situation
no po, ang unang-unang dapat maging response natin dyan is to address this situation through spiritual approach. Napakahalaga po niyan. Kasi itong mga sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay definitely has something to do about spiritual. Na po. Pangalawa pong aral na tinuturo sa atin ng mga bagay na kinakaharap natin araw-araw. Na sa buhay na ito, no po, nakakaasa lang po tayo sa kahabagan ng Diyos. We are always at the mercy of a gracious God. Ibig sabihin mga kapatid, kung magtatagumpay tayo, no po, at kung sakasakali tayo po ay naghahanap ng solusyon sa mga kinakaharap natin sa buhay, it is always on God's grace. Masusumpungan po natin ang tagumpay sa mga bagay na iyan sa biyaya po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na umiyak tayo sa Diyos at maghintay tayo sa kanyang biyaya. Po, when it is time, sabi ni Isaiah chapter 60 verse 22, the Lord will make it happen. Ang tanging magagawa po natin, maghintay tayo sa panahon ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon. Amen? Pangatlong aral na binibigay po sa atin ng mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin that we call them situations, alright? We can survive life only through God. We cannot survive life alone. Kung minsan itong mga sitwasyon na ito na kinakaharap natin sa buhay, these are means to awaken us spiritually. Baka kasi nagagawa na nating masyadong magdepende sa alam natin. Okay? Baka kasi nagagawa na nating masyadong magtiwala sa paniniwala natin at ayaw na nating buksan ang ating mga isip sa panibagong bagay na nais ituro at ipaalam o ipahayag sa atin ng Panginoon. Meron pong ganon, kapatid. Meron pong ganon. Ano po? Yung bang, yung iba, they don't want to entertain teachings anymore because they are already comforted or convenient to what they know. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo, binanggit ko kanina sa inyo si Job. Si Job, malalim ang kaalaman niya sa Diyos. Pero yung mga dumating na pagsubok sa kanyang buhay, tinuruan siya at dinagdagan ng mga pagsubok na yon yung mga bagay-bagay na dapat niyang malaman sa Diyos. At kung hindi dumating yung mga bagay na yon, hindi lumawak, lumalim ang kanyang paniniwala sa Diyos. And the next lesson of these situations in life brings to us or teach us yung pong tinatawag nilang prayer is the only option. There's no other option, my friends. There's no other option. Yes, kung may sakit ka, you can fund your medication. You can find a good hospital. Amen. You can rely on the technology of medicine. You can rely on the good facilities of the hospitals. Pero ang lahat ng yan, meron pong tagumpay dahil pa rin sa panalangin natin sa Diyos. Ang problema po mga kapatid, marami po sa mga tao, no, na
ang ginagawa nila, if prayer is the only option, ang ginagawa nila, prayer is the last resort. No po? And sometimes what they do on prayer is ginagawa nilang trial and testing scheme. Sige nga, subukan kong mag-pray, baka naman totoo yung sinasabi nila. Alam niyo po, kapag ganyan ang naging damdamin mo sa panalangin, don't expect things or miracles happen in your life. Ginagawa mong trial and testing scheme ang prayer eh. No po, tandaan po ninyo, panalangin, ito po ang tanging paraan. You need to give your life, the whole of your life sa panalangin or not at all. Kasi kung half-hearted ka, wala kang aasahang katugunan sa iyong panalangin. At marahil yun po ang isang dahilan kung bakit may mga panalangin hindi nabibigyan ng katugunan. Ano po? Yung many people, if not some, no? They treat prayer as their last resort. Minsan, may nagtatagumpay pa rin dyan depending on the mercy of God. Pero that's not a good intention. And some, they make prayer as a trial and testing scheme. Yung bang, when they are already in a tight corner, wala na silang magagawa. Okay, magpipray ako. Alright? Pag nandun ka sa ganung ugali, kapatid, don't expect. Na po, don't expect. Sabi ko nga, sa biyaya na lang ng Diyos. Makakaasa ka kung gano'n ang damdamin mo. Okay? Now, in our narrative, we notice there was an unanswered prayer made by the disciples. Meron pong isang panalangin na ginawa ang mga alagad na hindi nabigyan ng katugunan. Now, let me steer your thinking. Let me steer your minds. Ang mga nanalangin para palayasin yung demonyo sa batang possessed were the disciples. Now, don't tell me these disciples are mababang klaseng Kristiyano. Hindi sila magiging disipulo kung sila'y mababang klase ng pagiging Kristiyano nila. Pangalawa, don't tell me that they don't know how to pray. Kapatid, tandaan po ninyo, the disciples were the eyewitness of everything Jesus performed miracles. They were the first eyewitnesses of Jesus' miracles. Tandaan po ninyo. So, ang gusto ko pong makita ninyo dito, what is the difference of the disciples' prayer to that of Jesus' prayer? Bakit hindi nabigyan ng katugunan itong panalangin ng mga alagad? At ano ang pagkakaiba ng panalangin nila sa panalangin ni Jesus? Now, of course, the familiar understanding is on faith because of unbelief. Di naman po mali yun. Pero siguro ngayon, bibigyan natin ng karagdagang pagpapaliwanag. No po, what is this unbelief? Kung yun yung traditional and familiar context ng narrative na ito,
The reason why the disciples failed to cast out the demon was because of unbelief. Now, as I said, let me stir up your minds. Mga alagad ito. Hindi sila mga pipitsuging Kristiyano. Mananampalataya. Nakita nila personally yung mga himala ng Diyos. So about familiar unbelief case, teka muna. Tingnan po natin yung additional explanation of this unbelief. Para maunawaan natin ano yung difference ng prayer ng mga alagad na ito at yung prayer ni Jesus. And why Jesus was disappointed. Kasi nung magsalita si Jesus na, "Oh, unbelieving generation," he was not only addressing that statement to the people. Kasama dyan yung kanyang mga alagad. Meaning to say, sa lahat ng nandoon, sinasabi ng Panginoon yung bagay na yun. Now, ito po ang isang dapat nating maintindihan, no? Sa nangyari sa kwento dito, no po. Pagkatapos pong mapalayas ni Jesus yung demonyo, privately, his disciples asked him. Sila din, mga kapatid, medyo hindi sila mapakali. Merong malaking katanungan. Aba, nanalangin din kami. We did what we thought is right, and we did what you taught to us. Kung ano yung tinuro mo sa amin, ginawa din namin. Pero bakit walang nangyari? No po. Kaya, nung masolo nila ang Panginoon, tinanong nila si Jesus. Sabi, bakit kami? No? Hindi namin nagawa yun. Apo. Now, ang sabi ni Jesus, alam niyo po, sa mga original manuscript, itong NIV binawasan niya eh. Sa mga original manuscript, kompletuhin natin yung sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, these things can be done only through prayer and fasting. Sa NIV, tinanggal yung fasting. Nakalagay lang prayer. But on the original manuscript, nakalagay doon prayer and fasting. Ano pong ibig sabihin nito? Na po? Alam niyo po, ang sabi ni John Walvoord. John Walvoord is a famous biblical theologian. Ang sabi ni John Walvoord, the prayer of the disciples na po, is no longer focused or centered on the power of God. Na po, the prayer of the disciples, yes, they know how and what to pray. They are experienced to that. But that experience brought them to their personal reliance, not on reliance on God. Ibig sabihin, mga kapatid, sa sobrang kasanayan nila sa kanilang ginagawa, para bagang naisip ng mga alagad na, kabisado na namin ito. Kaya na namin ito. A simple lay hands, a simple in Jesus' name. Para bagang nasentro ang kanilang pagdidepende sa panalangin. Hindi na doon sa kapangyarihan ng Diyos. Nandun na sa kanilang experience. Nandun na sa kanilang alam. Because, tandaan po ninyo mga kapatid, no? Ito pong mga alagad na ito, sila po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magpalayas ng demonyo. In chapter 6 of the same gospel, verse 7, Jesus sent them 2 by 2, and they were given authority to cast out demons. And in verse 13 of chapter 6 of the same gospel, nakita natin doon at sila'y nagpalayas. So sanay silang magpalayas. But what happened here? Kung sanay silang magpalayas, anong nangyari dito? Bakit dito hindi nila napalayas ito? My friends,
there is what they call, their dependence is no longer on God's power. Their dependence is centered on themselves, on what they know, on what they want, on what they understand. Alam niyo po, there's a danger in spirituality. Kapag ka sobrang bilib mo sa sarili mo, sa mga bagay na alam mo, sa mga bagay ni spiritual, sometimes yung taong ganon, yun ang taong pinakamahirap turuan. Kasi sinasabi niya, alam ko na yan. Malalim ako dyan, marami akong nababasa tungkol dyan. Pero kung minsan yung mga alam niya, hindi yun ang katotohanan ng Diyos. Alam niyo po, nangyayari yan sa buhay. You remember Joshua, no po, when he sinned, natalo sila kasi ang sabi ng Bible, it's not Joshua. It's not only Joshua. David also. Si David, pinabilang niya yung kabayo, pinabilang niya yung mga kawal niya, no? And then, apparently they lost. Bakit? Bakit sila natalo? Ang simpleng explanation doon, ang tiwala ni David sa pakikidigma, wala na sa kapangyarihan ng Diyos, nandun na sa kanyang lakas. Same thing with Joshua when they failed in battle against Ai. Na po, against Ai, dalawa po ang naging kasalanan ni Joshua. Una, nagkasala si Achan. Pangalawa, nag-overconfident si Joshua. Sabi niya, let's not tire everyone. Maliit lang ang Ai. Kayang-kaya natin yan. Nawala na sa bibig nila yung salitang, tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Ulitin ko po mga kapatid. Tingnan niyo po ito. In Mark chapter 6 verse 7, these disciples were sent by Jesus 2 by 2. And they were given authority to cast out demons. And they did. In verse 13, they were able to cast demons. And what happened here? In chapter 9, how come this young boy who is possessed, sabi po nung tatay, dinala ko sa kanyang mga alagad, wala silang nagawa. What happened? Ako, tinetake ko po yung comment ni Walvoord. Ang sabi ni Walvoord, the disciples prayed not centered on God's power anymore. It is centered on what they know and what they want. My friends, we are praying sometimes not on God's power anymore, but on our wants, yung gusto natin, and wisdom. Kapatid, si Jesus, meron siyang magagawa sa sitwasyon na kinakaharap niya. Yet he prayed, Lord, Father, it is not my will but your will. He expressed his understanding over his situation. Ang sabi niya, pwede ba, Ama, ilihis mo sa akin ang kamatayang ito. Alam niya na kayang gawin yun ng Ama. But he did not insist on what he know, on what he wants, on what he understand. Ang sinabi niya, kung ano po ang kalooban ninyo. He surrendered fully his life to the will of the Father. He surrendered everything to the Lord. Tayo madalas, nananalangin tayo, tinuturuan natin ang Diyos kung anong gagawin niya eh. Well, you can express to the Lord yung puso mo. Pero makiusap ka. Kaya ako po, whenever I prayed for sickness, I always ask the Lord, Panginoon, kaabagan niyo po kami. Maawa po kayo. Kasi kasabi ko nga po kanina sa inyo, this situation in life teach us lessons. One of the lessons is this: we are always at the mercy of a gracious God.
Ibig sabihin, hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos. Hindi mo pwedeng turuan ng Diyos. Kailangan mong tumingin, magtiwala, magdepende dun sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi ko po kanina sa inyo, ang original manuscript may fasting. Tinanggal sa NIV. Na po, alam niyo po, you may think again. You know what, my friends, when you read the Bible, you use your mind, your imagination. Na po, at dapat pag ginamit mo yung imahinasyon mo, dapat nandun sa konteksto. Hindi yung kung ano na lang ang ilalagay mong meaning dyan. Na po, alam niyo po, ang konteksto nito yung fasting. Kasi fasting, my friends, it's a sign of lowering yourself, humbling yourself, afflicting yourself, recognizing God's power over your might. Kaya ka nagpa-fasting eh. Si Jesus nag-fasting. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Nagdepende siya sa banal na Espiritu Santo. Nag-fasting siya. And so when he was tempted, he was able to overcome the temptation. And before he faced the temptation, he fasted. Nag-ayuno siya. Now, let me tell you this. When you do fasting, it is through fasting where we recognize God's power over us. Fasting is about afflicting yourself, lowering yourself, humbling yourself before the Lord, as if you are telling God, Lord, I cannot do this. And I am dependent on your will and on your power. At pag nag-ayuno ka, kapatid, hindi ka nag-aayuno just for the sake of receiving power. Na po, nag-aayuno ka, binababa mo sarili mo, sinusuko mo, lahat ng alam mo, tinatanggal mo. Don't try to argue or don't try to reason out to the Lord based on what you know. Pag nag-aayuno ka, ibig sabihin, parang ine-empty mo sarili mo. And you just allow God to speak to you and tell you or reveal to you everything that you need to understand for yourself. Amen. Now, in verse 23 and 24, napakaganda po ng dalawang verse na ito. Basahin natin. Ang sabi po dun sa verse 23 and 24, ang sabi po, let's start verse 22. 22, 23, and 24. Napakaganda ng mga talatang ito. Ang sabi po dun sa 22, and it has often cast him into fire and into water to destroy him. But, ito po ang pakiusap ng tatay. If you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, if you can, nandun yung pagdududa. If, kung kaya mo. Amen. Malayo doon sa mga previous narrative, like example, Bartimaeus. What do you want me to do to you? Sabi po ni Jesus kay Bartimaeus. Anong sagot ni Bartimaeus? I want to see. Hindi sinabi ni Bartimaeus, if you can make me see or open my vision. Hindi sinabing gano'n. Diretsahan sinabi ni Bartimeo kay Jesus, gusto kong makakita without a doubt. Ito pong mamang ito, ang sabi niya kay Jesus, if you can. Parang nadala siya doon sa mga alagad. Ito mga alagad mo, walang nagawa. O sige, subukan din kita. Parang ganon. Kaya sabi ni Jesus, inulit ni Jesus yung salitang yun, if you can. Sabi ni Jesus, all things are possible for one who believes. Now,
Napakaganda po ng transition, ng conversion ng faith dito. Tingnan po ninyo yung verse 24. Analyze the verse. Sabi po nung tatay, o ng Bible, doon sa tatay, immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. Ang pakiusap ngayon ng tatay, hindi na yung kagalingan ng anak. Ang pakiusap ngayon ng tatay, yung kagalingan sa kanyang pananampalataya. Amen. At nung marinig yun ni Jesus, actually, doon pa lang sa una, ang ating Panginoon, meron na siyang intention na gumawa ng himala. Kasi nga, napigo yung kanyang mga alagad at nandyan yung mga crowd. Of course, logically speaking, Jesus will save his disciples. No? Pero nakita ni Jesus, itong mamang ito, napakabilis ng kanyang conversion sa faith. It's no longer the healing of his son ang kanyang iniiyak sa Panginoon. What he was crying out to the Lord now is his unbelief. My friends, kanina sabi ko po sa inyo, the familiar interpretation on this narrative or explanation on narrative, it's still about unbelief. Yes, prayer should be faith-based. Ang panalangin, kailangang nakabase lagi sa ating pananampalataya. But what situations of faith where we can receive answers in our prayers? Alam niyo po, yung rhetorical questions na po, yung rhetorical questions na sinagot po dito ng Panginoon ay nagpapahayag na itong mga alagad ay nagkaroon ng problem of spiritual dullness. Na po, dun sa Mark chapter 4 verse 40, take note of the verses. Mark 4:40, Mark 6:50, 52, Mark 8:17-21. Nagkaroon po ng display of spiritual dullness ang mga alagad dyan. No? Natakot sila sa alon. Natakot sila si Jesus naglalakad sa dagat, sa tubig. No? Natakot sila. Those things prove to us, my friends, that in the life of the disciples, there was this spiritual dullness. Kung minsan, kahit gaano kadakila yung mga bagay na nangyari sa atin, naranasan natin in the past, dumarating din po sa buhay natin. Yung kung minsan, nagkakaroon tayo ng spiritual dullness. Be aware of this. No? Sometimes spiritual dullness is yung bang parang nananalangin ka na lang for the sake of prayer. Yung kumbaga wala na talagang sustansya. No? Despite that they were given authority to cast out demons, they experience spiritual dullness. Kaya, kapatid, alam niyo po, sometimes when you pray, maganda po balikan natin. May mga instansya po sa Bible na even God recognized that. Sabi ng Panginoon when Joshua was crossing the Jordan River, dalawang body of waters ang nahiwa po sa Bible. One is Red Sea, the other one is the Jordan River. Nung mahiwa po yung Jordan River, inutusan po ng Panginoon through Joshua that
every tribe leader should get one stone. And what is the purpose of those stones? So, 12 stones po yan. Yung pong 12 stones na yon, those stones will serve as stones of remembrance. So that whenever they face hard situations in life, they will be reminded that God still do a miracle. Sometimes, sa dami ng ating pinagdadaanan at sa nangyayari sa kapaligiran natin, itong mga bagay na ito na overshadow nila sa buhay natin na ang kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Amen. That's what I meant when I said prayer should always be faith-based. Don't fake it by saying you have a religion, you believe in God. Huwag mong dayain sa mga bagay na gano'n. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ipasakop mo ang iyong buhay sa kapangyarihan ng Diyos. Isuko mo. You know, sometimes you don't need to ask healing from the Lord. You just need to surrender. Itong mamang ito, when he asked the Lord to help him on his unbelief, that was the time his son got healed. That was the time his son got healed. You know what, my friends? Isa pong nakita ko dito. Prayer and fasting is not only a way to cast out demons. Prayer and fasting is also a way to cast out unbelief. Hindi na po yung demonyo dito ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, totoo ba ang pananampalataya mo? Totoo bang nagtitiwala ka? At sinabi ko po sa inyo ang mga simpleng paliwanag ng faith dito, yung fasting dito. Pagsuko, pag-empty ng iyong sarili, tanggalin mo ang nalalaman mo, and let God reveal to you His plans. Open your heart. Open your mind. Minsan ang nagiging hadlang sa kasagutan sa panalangin natin, tayo din. Why don't you let Jesus to come in? No? Huwag mong turuan si Jesus sa gusto niyang gawin. No? Huwag mong padaanin sa kaalaman mo, sa iyong spiritual na buhay. Empty yourself before the Lord so that God can fill you. And so God can, realign everything that you know. Aayusin ng Diyos yung lahat ng nalalaman mo at ilalagay ka ng Diyos sa katotohanan. Amen po. We are in a time where we face different situations in life. Ako po'y nalulungkot, mga kapatid. Marami sa mga mahal natin sa buhay ngayon may sakit. Ako po, I have my share on that thing. Yung mga kapatid ko, may mga pinagdadaanan sila sa kanilang physical na buhay. May mga miyembro tayong dumadaan sa matinding pagsubok ng kanilang kalusugan. Alam niyo po, sometimes what hurts me, kailan lang may pinagpipray po tayo na si Brother Nards Dulo. While I was praying for this brother, di ko po maiwasang mapaluha kasi nagtatanong din po ako sa Diyos. Itong kapatid na ito, sobrang mahal niya ang kanyang pastor. Sobrang mahal niya ang Panginoon. Sobrang mahal niya ang church. Minsan nagtatanong ka because of your human understanding. Bakit pinagdadaanan nila itong ganito? But then, it will make us realize na wala tayong magagawa. Lahat tayo may pagdadaanan. And these things that we face in life,
will only lead us to one thing. Pray po tayo. Pati mag-pray tayo. Betrayal in relationship, material struggle, financial struggle, sickness, ang daming pag-atake po ng demonyo. And the only thing that we can do is to pray, surrender our lives to the Lord, and let the Lord speak to us. Yan mga kapatid, ang mensahe pong ito ay nag-aanyaya sa atin. Dagdagan po natin ang pananalangin. At yung prayer natin, hilingin natin sa Diyos na ayusin ng Diyos ang damdamin natin sa panalangin. Po, an empowered prayer is one that is centered on God. It is not centered on what you know. An empowered prayer is one that is based on faith. And when I say faith, nandoon yung pagpapakumbaba mo lagi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi nawawala iyong pagtitiwala. Kahit marami ka nang naranasan sa buhay, laging sariwa yung alaala na tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Let me pray for you. Panginoon, pinapanalangin ko po ngayon sa inyo ang inyong mga anak. Lahat po ng nangangailangan ng kagalingan, iniiyak po namin ito sa inyo sa prayer na ito. Nakikiusap po kami. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya ito. Hindi ho sapat ang aming kaalaman. We rest our case on your will, on your wisdom, and on your power, Lord. Babanggitin po namin ang iilang mga pangalan. Lord, we pray for Kuya Nards Dulo. We pray for Sharla Santos. We pray for Faith, anak po ni Sister April. We pray for Sister Chris Fernando. We pray for the father of Pastora Elvie. Yung pong lahat ng may sakit na hindi ko po kayang banggitin ang kanilang mga pangalan. Panginoon, mahabag po kayo. I am praying for my brother, Lord. Panginoon, ipuin niyo po sila. Mahabag po kayo. Mahabag po kayo, Panginoon. Iunat po ninyo ang inyong mga kamay. We are praying for Pastor Harold's mom. Lord, have mercy on us. Pagalingin mo po ang mga kapatid na ito. Masyado pong marami ang may karamdaman sa aming mga mahal sa buhay. Mahabag po kayo. Lord, hindi lamang po kagalingan ang aming hinihingi sa inyo. Tulungan nyo rin po sa bawat aspeto ng buhay, sa mga bagay na kinakaharap ang inyong mga anak. Tulungan mo po kami, Panginoon. Gumawa ka ng makapangyarihang bagay sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po. Lord, sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang karangalan, kadakilaan. Salamat po ng madami. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday to all of you. Mahal po kayo ng Panginoon. See you soon.